Good afternoon guys. Welcome muli sa Himorax Kartik YouTube channel at ang gagawin natin ngayon ay Toyota Hilux 2015 model. Pasok tayo sa loob at start natin ngayon ang kanyang engine para malaman natin kung ano ang problema nito. Okay, start the engine. Ngayon ay turn on natin ang kanyang AC at yung problema ay walang lumalabas na hangin. So ibig sabihin ay yung blower motor niya ay hindi umikot. At titingnan natin mamaya kung ano ang problema nito, bakit hindi nag-function ang kanyang blower motor. Ngayon ang gagawin natin ay bunutin natin ang glove box, itong console box niya. Madaling bunutin ito, hilain lang natin pataas at yun din sa kabila para mabunot natin ang kanyang console box. Okay, madaling bunutin ito guys, naka clip lang ito doon sa kanyang glove box. Ngayon ay tanggalin natin yung cover ng kanyang cabin filter. Yung cabin filter niya bunutin natin. Okay, medyo malinis pa naman yung kanyang cabin filter. Ngayon ay tingnan natin yung connector sa ilalim ng blower motor. Itong nandito, ito yung sa kanyang resistor block. At ito naman, ito yung connector sa blower motor. Bago natin tanggalin guys ang blower motor, kailangan i-check natin ang kanyang power supply. Kaya mayroon itong ground at mayroon din siyang positive operation galing sa AC switch. Ngayon ilagay natin ng test light. Gamit tayo ng test light, ilagay natin sa ground, sa body ground yung connector ng test light. Tingnan natin yung dalawang wire sa blower connector motor. Okay, kung nakita ninyo guys, yung kulay white na wire niya, mayroon siyang supply, mayroon siyang positive supply, power supply. Sa madaling salita, kung mayroon siyang positive ay sa kabilang supply ay ground. Ngayon i-turn off natin ang AC switch. Titingnan natin gamit ang test light kung mayroon ba siyang lumalabas na power supply. Wala. Turn on natin ulit at titingnan natin kung mayroon siyang supply na galing sa switch ng AC. Positive operation ito guys, kasi ang test light natin ay naka body ground. Kaya kung nakita ninyo ay mayroon siyang power supply. Ngayon turn off natin, turn off yung AC switch. Yan, turn on, turn off. Kaya nakita ninyo ay mayroon siyang power supply na positive operation na galing sa AC switch. At tingnan natin yung kabila naman sa ground operation. Tingnan natin kung mayroon siyang ground. Nakita ninyo guys ay nilagay ko yung kabilang dulo ng test light doon sa kulay black na wire niya at yung kabilang dulo ng
test light naman doon sa white na wire, yung connector ng blower motors, yung positive side at yung negative side. Okay, kaya nakita niyo switch on ng AC switch, mayroon siyang supply. Kaya ano yung problema nito? Yung blower motor mismo. Kaya tatanggalin natin ngayon ang blower motor, i-turn off natin ang engine, at gagamit lang tayo guys ng short na star screw o Phillips screw na short. Yan. Ang pihit niya ay counterclockwise. Tanggalin natin yung tatlong metal screw gamit ang short na star screw. Okay. Ganun lang po kadali ang pagtanggal nitong blower motor ng sasakyan. Pero titiyakin natin ninyo guys na mayroong power supply na lumalabas. Pwedeng fusible link, pwedeng relay, pwede ring resistor block na nandoon din kanina na tinuro ko. Doon dumadaan kasi guys yung high, medium, low na operation ng kanyang power supply sa resistor block. Kung sira yung resistor block, ang mayroon lang dito ay yung direct, yung high. Pero kung buo yung resistor block, mayroong low, medium, at saka high. Pero kung busted yung resistor block, ang mayroon lang niya ay yung high, wala siyang low at medium. Madaling salita, yung nagko-control sa low, sa medium na blower motor ay yung resistor block. Pero meron siyang fuse at mga fusible link na pwedeng troubleshoot. Ito sa atin guys ay direct, kaya madaling makita natin yung trouble. Ngayon ititest natin, meron na tayong bagong blower motor na ano siya, pang Toyota Hilux 2015 model. Switch on lang natin, di natin i-start ang engine. Tingnan natin ngayon na kung mayroong power supply. Tingnan natin kung gumagana itong bagong blower motor. Tingnan nyo, yung sa low niya ay gumagana yung low, sa medium, at ganon din sa ito yung medium, at ito yun naman yung kanyang sa high. Okay. Ngayon ay okay na yung motor, at ang gagawin natin ay balik na natin guys, salpak na natin ito. Pagkatapos ay balik natin yung tatlong screw nya, tigpitan lang natin ng maayos, titiyakin lang natin na tama yung paglapat nya sa guide para back to original normal operation yung ating blower motor. Ngayon ay saksak natin yung blower motor na connector. Yakin natin na umaon siya ng husto doon sa kanyang lock para walang maging problema. Okay, ngayon ay nakabit na natin yung motor assembly. Kapit naman natin na ngayon ang kanyang cabin filter. Yan, bagong cabin filter para
maganda yung pagbuga ng hangin ng blower motor. Cover na natin. Ngayon ay start natin ang engine. Turn switch on lang, pwede naman. Tapos ay tingnan natin kung lumalabas na hangin. Kita nyo guys ang lakas na hangin na lumalabas. Okay, check natin ulit guys. Lagay natin yung AC switch sa high. Napakalakas ng kanyang hangin, back to normal operation. Switch off natin. Kaya okay guys, at gumana ng maayos yung blower motor. Start natin ang engine para ma-check natin kung gaano kalamig ang kanyang AC. Switch on. Lagyan natin sa high. Napakalamig ng kanyang aircon, kaya bumalik yung kanyang normal function. Kaya ganun kasimple guys yung pag troubleshoot ng blower motor at yung kanyang blower motor power supply. Kaya dito po nagtapos yung aking video, at paki-subscribe ninyo ako guys, at paki-hit ang notification bell button. Pakipasa na lang din ito sa iba, yung tutorial na ito, para makinabang din po sila. At pinasasalamatan ko po guys ang inyong pag-support sa aking YouTube channel na Hi Murax Kartik. Maraming salamat po at ingat kayo palagi.